Hi guys, this is Nina and welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka pa lamang sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So for today's video, ano nga ba yung video natin? Meron ako ditong products here with me. Alam niyo na to, sunscreen. So yeah, without further ado, let's get started. So ayun na nga. Sa sobrang dami na nang nagre-review about sa sunscreen, well, I'm not gonna review the sunscreen itself. Ito lang yung i-review ko sa inyo. Bibigyan ko ng comparison. So, kasi nagbabrowse kasi ako sa YouTube. Kwento muna ako. Muna ako nabasa na comment na bakit daw yung nabili niya is made in China while yung other one is the Hikari. I have here with me this, yung pinakauna. Anak, sandali lang. Okay, you get it. I have here with me yung the first one ng Hikari Skin Essentials, yung Ultra White Sunscreen. Ito talaga yung pinakauna kong nabili. So, lagay ko na lang siya yan. And then, syempre pinalitan nila yung pangalan nila ng Ultra Fresh. So, eto na siya. Lagay ko na lang ulit siya. Ultra Fresh Sunscreen. Actually, this one, itong dalawa na to, feeling ko wala nang pinag-iba. Binago lang nila yung pangalan. And this one yung sinasabi na made in China. Kasi meron siya nakalagay dyan na made in China. Actually, ganito kasi yan. Sabi, fake daw to. Nito, which is hindi po. Ito po kasi yung nauna. But this one is from LBLS Skin Essentials is indeed FDA notified din po itong product na to, which is iba lamang yung brand niya. Medyo magkahawig lang naman sila ng packaging, pero iba pa rin naman. You can notice naman yung pinagkaiba nila. Oh, see? Ibang iba talaga, magkamukha lang yung plastic, but overall magkaiba naman talaga. Kaya huwag kayong malilito na magkaiba po sila. Okay. So, ngayon, i-compare ko muna. Ipakita ko muna sa inyo yung texture nito. Parehas sila FDA notified or sa iba, sa madaling sabi, FDA approved. Hindi naman kasi talaga ginagamit yung FDA approved. Pero, sige. LBLS. Hindi ko muna siya para makita nyo. Ultra Fresh. Kung hindi nyo makikita, maglalagay na lang ako ng pop-up video dyan sa taas. Medyo watery talaga to eh. LBLS Ultra Fresh and Ultra White. Medyo watery to, pero same daw to. Pero feeling ko may iniba din sila kasi medyo naging watery talaga. Yung medyo mas watery talaga yung isa. Or baka matagal na siya sa akin. So, yan. Nakita niyo na yung pinagkaiba niya sa texture. And yeah. Para huwag masayang, gonna put it on my legs na lang. Ngayon, ito-try natin siya sa face ko. Dito muna sa kabila yung Ultra Fresh and sa kabila yung LBLS. Ultra Fresh. Ito muna yung Ultra Fresh. Ito naman mga sunscreen na watery lang. Siyempre, SPF 50. PA++++. So, yung plus na yun. Yun yung parang, kumbaga sa product, ay star ng rating niya kung gaano siya ka taas yung protection mo. So, yun, ibig sabihin ng plus. This one, Ultra Fresh, is meron siyang instant whitening effect. Light coverage lang. Pero, see, pumuti yung face ko. Lightweight siya and water
watery. Yan. Hindi siya malagkit, hindi siya oily. So, ayan siya. Kung nakita niyo kanina, itong LBLS kasi is medyo pink. Parehas naman sila na medyo pink. Hindi sila talaga white pag nilagay mong ganun. Pero, mas mapink kasi ito. Tsaka para sa akin is, mas mapink talaga kita kasi sa camera. Kung makakabili kayo, mas medyo mapink siya. Tsaka, lamang ni LBLS kay Hikari is, dito sa kabilang Hikari ito yung LBLS. Same din, depende sa dami na nilagay ko. Actually, same lang yung amount na nilagay ko. But for me, it's the same. Tinignan ko rin kasi yung ingredients nila medyo hawig din naman talaga. So, ayan. Para sa akin, halos same lang. But this one for me stands out. Hindi ko sinisiraan si Hikari. But for me kasi, this one is sobrang mabango siya. Like, may iba gusto nila na sunscreen is unscented. While iba sa kaso ko kasi gusto ko talaga ng mabango sunscreen. So, yeah. Ayan. Kung nakita niyo plakado yung pagkakalagay ko, diba? But anyway, I will give you a trivia about it. Seryoso. Kasi ganito yan. Sino nga ba ang nauna talaga? Ang nauna talaga is si Hikari na naglabas ng sunscreen. This one is na-approve lamang siya sa FDA noong April 26, 2025. April 26, 2025, LBLS. But this one is nauna talaga is March. Ultra Fresh, March 21, 2025. So, hindi ko magets kung bakit itong si Ultra White ni Hikari is na-approve ng May. So, nauna yung March. Una na-approve itong Ultra Fresh. Bago itong LBLS. At bago itong Ultra White. Pero kung titingnan natin, sa market na una talaga ilabas to. Kasi ito talaga yung una ko nabili, Ultra White. But for me, maybe kaya nagpalit si Hikari ng stop it anak. For me, kaya nagpalit si Hikari ng pangalan ng Ultra Fresh, it's just because mas nauna to sa Ultra White na approve or na-notify ni FDA kesa dito. Which is magkasunod lang naman ng buwan. So then, ang nauna nila i-submit sa FDA or naunang na-aprobahan is Ultra Fresh. Kaya yun na yung kanilang ginagamit na pangalan. Hindi naman kasi pwedeng pares na pangalan kayo. Brand name magkaiba tapos pares din naman yung pangalan. So yeah. Yun. Si trademark mo yan yung nagpakilala sa'yo. Kaya I assume na ganun yung nangyari dyan. But for me, magkaiba talaga sila. Parehas silang safe to use. Parehas silang FDA notified. So, wala kayong aalalahanin doon. So, kung gusto nyo siya i-confirm kung FDA notified ba siya o saan yun makikita, is pumunta ulit kayo dun sa verification.fda.gov.ph. So, ayun na muna for now. And thank you guys for watching and see you in the next video. Bye!